Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-30 kabanata. Ang kakaibang motibo. Ang mga reporters ay hindi interesado kung bakit nagpakita ang mga kaibigan ni David. Ang gusto lang nilang makita ay ang pagpagsak ng Drake family. Ito ang istorya na magbibigay sa kanila ng maraming pera. Walang halaga sa kanila kung gaano katagal na itatag ang Fidelity Group hanggang sa maging matagumpay na negosyo. At kahit na malugi at makaapekto sa ekonomiya ng syudad o mawalan ng trabaho ang mga tao, wala silang pakialam dito. Ang mahalaga lang ay ang kanilang ratings at wala silang simpatsya sa kahit sino. Makinig kayo. Tawag ni Jason. May kailangan akong sabihin. Ang press ay ibinaling ang atensyon sa kanya. Nagpunta kaming lahat dito, upang ipaabot ang mensahe sa taong responsable, sa pag-atake sa Fidelity Group. Sa aming suporta, ang Drake family ay hindi basta-basta matatalo. Ang Drake family ay palaging pupunta sa pinakataas. At ang Fidelity Group ay magiging masagana. Sumali na rin ang iba. Oo, susuportahan namin ang Drake family. Ang mga nangungunang pamilya ay nagkakaisa. Ang Drake ay makakasurvive, ang umatake sa kanila ay hindi mananalo. Si Daryl ay napilitan na rin magsalita. Hindi magtatagal ang Drake family ay malalagpasan ang krisis na ito, at magiging higit na mas malakas. Ang mga reporters ay nagbibigay na ngayon ng atensyon, na impressed sa mga ipinapakitang lakas. Ang mga pinagsamang yaman ng mga taong ito ay katanggap-tanggap. Ang Marvel family ay susuportahan din ang Drake. Ang lahat ay lumingon, at hinanap kung saan nagmula ang boses. At nakita nila si Charles Marvel, kasama ang anak nitong si Lindsay. Naglakad sila palapit kay David. Obvious na may gustong sumira sa Drake, wika ni Charles sa mga reporters. Pero dahil si David ay manugang, tatayo kami sa panig ng Drake family. Nang si Alex ay isinama si Debbie pabalik sa Baltimore. Ang Drake family ay sumang-ayon na hindi ibunyag ang totoong katauhan ni Leona, at itago ang katotohanan na si Debbie ay kamag-anak ng Clifton. Hanggat ang mga tao ay nag-aalala, si David at Leona ay kasal. Kapag may sapat na oras na ang lumipas, sasabihin ni David na siya at si Leona ay nag-divorce na. Sa ngayon, sinabi ni David na si Leona ay namamasyal sa buong bansa, at mawawala ng ilang buwan. Dahil si David ay kasal sa isang Marvel. Ang reporters ay nakaramdam ng pagiging natural para sa suporta ng Marvel sa Drake. Mr. Marvel, wika ng isang reporter. Tungkol sa lahat ng nangyayari, si Leona ba ay babalik upang suportahan ang kanyang asawa? Si Leona ay nag-aalala sa kasalukuyang sitwasyon, wika ni Charles. Nag-usap na sila ni David. Sa kasamaang palad, hindi siya makakauwi ngayon, dahil sa problema sa visa. Pero buong puso siyang sumusuporta sa Drake family. Sa ngayon kailangan naming mag-focus sa pagtulong upang masolusyonan ang krisis. Maraming salamat, wika ni David. Na-surprise sa pagdating ni Charles at Lindsay. Umalis na tayo upang makita ang aking papa. Tumango si Charles. Sumama kayo sa amin, wika nito sa kanyang mga kaibigan. Tara, wika ni Jason na pinangunahan ang iba patungo sa building. Ang mga reporters ay sinubukang pumasok, pero ang mga security guard ay pinigilan sila. Isa pang mamahaling sasakyan ang dumating, pero nanatili ito sa likuran. Si Colin at ang kanyang papa na si Joseph ay nakaupo sa sasakyan. Pinanood ang iba sa pagsasalita tungkol sa pagdepensa kay David. Mga hindi matapat na pananalita, wika ni Colin, na nakangisi sa mga ito. Katapusan na ng Drake family, at inaaksayan nyo lang ang paggapang nyo sa kanila. Maghintay lang kayo, hanggang ang Patterson family ang mag-take over sa syudad. At tingnan natin kung dinilaan nyo ang aking sapatos. Inilabas ni Colin ang cellphone at tumawag kay Noah. Noah, handa ka na ba? Ako ang magkokontrol sa lahat ng assets ng Drake family. Si Joseph ay tumingin sa kanyang anak ng may mabagsik na ekspresyon, at nakaramdam ng pagkabalisa. Oo, handa na ako, sagot ni Noah. Tinatrabaho ko na ang ibang mga executive. At handa na akong pilitin ang 11 sa kanila, na mag-resign. Sa oras na magawa nila ito, magdudulot muli ito sa Fidelity Group ng ilang bilyong dolyar. Pero medyo mayroon silang mataas na demand.
Gusto nila ng ilang daang milyon, at garantiya na, mananatili ang kanilang posisyon, sa oras na ikaw na ang may-ari nito. Ngumiti si Colin, kahit ano pa, sagot nito. Sabihin mo sa kanila, ibibigay ko ang kahit ano, na kanilang gusto, hanggat tutulungan nila ako. Si Nathan Ambrose ay nangako na magbibigay ng $35 billion na pambayad sa Drake family. Sa oras na matapos ito ni Colin, magkakaroon siya ng maraming pera. Sasabihin ko sa kanila, sagot nito. Sinabi pa niya, nagpatawag si Reginald ng meeting sa lahat. Maghihintay ako ng magandang balita, wika ni Colin, at tinapos na ang tawag. Talaga bang bibilihin mo ang negosyo ng Drake family? Tanong ni Joseph na nag-aalala. Akala ko nagbibiro ka lang. Sa nakaraang gabi, nang sinabi ni Colin, na may tutulong sa kanya na magbigay ng pera, upang bilihin ang Fidelity Group. Inisip ni Joseph na ang kanyang anak ay nasisiraan ng ulo, at hindi na ito seneryoso. Pero, nitong umaga nang papasok na siya. Nakita niya si Colin na naghahanda pumunta sa Fidelity Group headquarters. Nang tinanong ito ni Joseph. Sinabi ni Colin, na ito na ang araw na bibilihin niya ang negosyo ng Drake family. Si Joseph ay nag-aalala sa kanyang anak, kaya sumama siya dito, upang makita ang mga gagawin nito. Pero ngayon narinig niya na kausap ni Colin si Noah. Naghinala siya na nagsasabi ito ng totoo. Papa, kailan ba ako nagsinungaling sa iyo, at ipinahamak ka? Tanong ni Colin. Ngumiti ito sa kanyang papa. Kahit na noong bata pa si Colin, ito ay naging mabuting bata, at hindi nag-alala si Joseph tungkol dito. Wala sagot ni Joseph. Pero sino ang nagbigay sa iyo ng $35 billion? At bakit? Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan mo ito? Paano kung ilaglag ka nila, at ma-offend mo ang Drake family? Alam mo kung gaano kalakas ang Drake family. Hindi ito gusto ni Joseph. Bakit bibigyan si Colin ng ganoong kalaking pera? Hindi niya ako bibigwin, sagot ni Colin. Gusto niya ako maging puppet sa Washington DC. At ang pera ay baliwala sa kanyang pamilya. Ang $35 billion ay baliwala sa kanya, napanganga si Joseph. Nababaliw ka na ba? Hindi, malinaw ang isipan ko, wika ni Colin. Ang pamilya ng sumusuporta sa akin ay nabubuhay sa anino. Pero sila ay seryosong mayaman. Mas mayaman sa kung sino man ang naiisip mo. At may impluwensya sila sa buong mundo. Si Joseph ay nagbigay ng kaduda-dudang tingin. Ang sumusuporta sa akin ay tagapagmana ng kanilang pamilya, kaya hindi ka dapat mag-alala, wika ni Colin. Mag-relax ka lang at magsaya. At pagkatapos ng araw na ito, ang Patterson ang magiging pinakamayaman sa Washington DC. At ikaw ang ama ng pinakamayamang tao sa syudad. Talaga, si Joseph ay nabigla, pero nagdesisyon siyang maghintay, at makita ang mga bagay na ma-develop. Si David at ang mga kaibigan nito ay naglakad patungo sa office, at si Reginald ay nabigla nang makita ang lahat ng taong ito. Papa, ang aking mga kaibigan ay nagpunta upang sumuporta sa atin, wika ni David. Maraming salamat, wika ni Reginald, na tumayo at batiin ang mga ito. Isa-isa ay nakipagkamay ito. You're welcome, sir, kami po ay mga kaibigan ni David, at ang problema niya, ay problema na namin. Noong bata pa ako, malaya akong nakakapunta sa bahay niyo upang kumain ng hapunan. Si David ay parang kapatid ko na. Gusto ko pong tumulong. Ang Drake family ay involved sa maraming bagay sa Washington DC. Maraming mga negosyo ang konektado dito. Kung babagsak ang Drake family, ang mga konektadong negosyo ay maaapektuhan din. Pero hindi ito ang dahilan ng pagpunta nila. Ang mga binatang ito ay kasabay na lumaki ni David noong bata pa. Si David ang kanilang leader. Kapag may naglakas ng loob mambuli sa kahit sino, si David ay tinutulungan sila, at pinoprotektahan. Hindi nagtagal, nag-aral si David sa ibang bansa, at hindi nila ito masyadong nakita. Pero iginagalang pa rin nila ito katulad ng dati. Sa nakaraan, si David ay lumaban para sa kanila, at kinuhaan ng dugo para sa kanila. Paanong hindi sila tutulong? Lahat sila ay determinadong suportahan si David sa kanyang mga dinaranas na kahirapan. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.